Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, so pag-usapan natin itong nangyari nga dito sa Pilipinas at itong China dahil dyan sa banggaan, no? Dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Ayungin Shoal. Dahil sa banggaan na yan, nagsalita itong si Joe Biden, President Joe Biden sa presidente ng Amerika, no? I think that was kahapon. Nagsalita ito na nagwa-warning siya sa China na kapag saktan o lulusob ang China o ibubuli ang Pilipinas sa China, mapipilitan silang manghihimasok itong Amerika. Makialam, mangingialam sila sa away ng Pilipinas at itong China. Yan ang sabi ni Joe Biden. Kasi nga dyan sa treaty. Okay? So, willing sila itong Amerika na makipag-bakbakan sa China kapag lulusob ang China sa atin. Yan ang promise ng Amerika sa atin. Okay? So, kayo, maniniwala ba kayo dyan sa sinabi ni Joe Biden? Kayo nang humusga. Okay? So, yan ang sinabi ni President Joe Biden dahil dyan sa nangyari sa West Philippine Sea. Ngayon lang, nabalita, itong China, nagsalita na rin, itong spokesperson ng Foreign Affairs, itong si Mao Ning, no? Itong babae, yung nasa picture, nagsalita na rin. Nasabi niya sa Amerika, huwag kayong makialam sa away ng China at itong sa Pilipinas. Itong ang pinag-awayan na tubig na itong dagat na itong West Philippine Sea. So, nagsalita na rin ang China. Galit na galit rin ang China sa Amerika na wag raw makialam. So, anong analysis niyo dito? Anong masasabi niyo sa China? Magagalit ba tayo sa kanila? Dahil dito? Okay? Siguro takot rin ang China sa Amerika. Pero confident sila na nagsabi na huwag kayong makialam, Amerika. Yan ang sabi nila. Ngayon lang yan nabalita. At dahil dito sa conflict na ito, dahil dito sa away ng China ngayon at sa Pilipinas, nagtatanong ngayon ang taong bayan, ito bang nangyari ngayon sa Mindanao Railway, hindi matutuloy ang Mindanao Railway, na ito ay nalilink sa China na tinulungan di umano ang Pilipinas dito. Hindi matutuloy. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, ito ba'y kaugnayan ngayon sa conflict ng Pilipinas at ang China? So ito, magulo ito. Kung totoo man, nadadamay na ang Mindanao Railway na nangungutang, I think nangungutang siguro yung Pilipinas sa China para lang matupad yung Mindanao Railway. So anong masasabi nyo dito, taong bayan? Willing lang ba tayong hindi tapusin ang mga proyekto na nasimulan dito ng China sa Pilipinas, like itong Mindanao Railway? Dahil dito sa conflict sa West Philippine Sea. Yan ang malaki tanong. Yan, tatlong balita ang ipapakita ko sa inyo at magre-react tayo. Kayo, taong bayan, mag-react din kayo. Kasi iba-iba ang ating opinion dito. Hindi tayo eksperto dito sa foreign policy. Dahil ito ay kailangan ng strategy. Okay? Pati ako, hindi ako magmamagaling dito. Kundi magre-react lang tayo sa abot ng ating makakaya. Okay? So, ipapakita ko yung first video tungkol nga dito sa sinabi ni President Joe Biden at nag-react itong ang China nag-react rin at nadamay tuloy itong Mindanao Railway. Ito ba ay tungkol dito? So, yan ang tatlo na ito ipapakita. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. So, like and share. Donmar TV, 1, 2, 3, go. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Donmar TV, 1, 2, 3, go. Thank you. So, una nating ipapakita itong sinabi ni President Joe Biden. Okay?
Let's play the video. Mapipilitan ng manghimasok ang Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang babala ni US President Joe Biden. Nagbabala si President Joe Biden dyan sa West Philippine Sea. Kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Unaiza May 2 noong linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral na Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kani-kaniyang bansa. So, ibig sabihin, mapipilitan silang kalabanin ang China dahil meron raw tayong treaty sa Pilipinas, yung Amerika. Ito yung sinabi niya, ha? Pakinggan nyo. To be very clear, the United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. So ang punto doon is any attack on the Philippines, mapipilitan silang lumaban rin itong Amerika. Okay? At dahil dyan, ito yung sinabi ng China. Okay? Ito rin ang resback ng China dahil sa statement ni President Joe Biden. Ipapakita ko sa inyo. Ito, play. Walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa Walang karapatang makialam. Yan ang sabi ng China. pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang bansa kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat at Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Yan ang sinabi niya. Okay, itong si Mao Ning, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Ang US raw ay walang karapatan, no, sa South China Sea issue and has no right to interfere in the issue between China and the Philippines. Ang comment ko dito is, itong China rin ay kapal rin ng mukha. Baka nakalimutan nyo na may treaty yung Pilipinas at Amerika. Kaya nasabi ni Joe Biden dyan. Pero ang sa atin naman, talaga bang totoong tutulong ang Amerika sa Pilipinas? Yan ang malaking tanong. At dahil dito sa conflict na ito ngayon ang nangyari. Dahil ba ito sa conflict ng Pilipinas at Amerika, sa conflict ng dahil ba ito sa conflict ng China at Pilipinas, kaya itong Mindanao Railway ay hindi na matutuloy? Panoorin natin itong balita, mag-react tayo, okay? Nadisca rin ang pagpapautang ng China para sa linya ng tren na itatayo sana sa Mindanao. May kinalaman ba yan sa tensyon sa West Philippine Sea? Nakatutok sina Mari Zumali at Joseph Moro. Termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pirmahan ng Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum-Davao-Digos Segment. Ang pampondo manggagaling sa pangakong pautang ng China pero hindi umusad ang proyekto. Isang sulat ang ipinakita ng isang pinagkakatiwalaang source sa GMA Integrated News. Ayon sa liham na ito ng Finance Secretary, sa Chinese Ambassador noong Setyembre, hindi na interesado ang Pilipinas na utangin sa China ang pampondo sa proyekto. Ayon pa sa source, kasunod ito ng hindi paggalaw ng China simulat sa pool para mapaandar ang proyekto. Hindi tulad ng karaniwang ginagawa, wala raw ibinigay ang China na shortlist ng mga bangkong pwedeng utangan at mga kumpanyang pwedeng kontratahin para sa proyekto. Pebrero pa raw tila tinatabangan ng China na pondohan ang mga proyekto nito sa Pilipinas. Ayon pa sa source, sinabi raw ng Chinese Economic Counselor na hindi sila makapagdesisyon dahil sa geopolitical factor.
Nagkumpirma naman ang Department of Transportation 3 proyektong minana nila mula sa nakaraang administrasyon ang hindi na raw popondohan ng China. Yan ang Bicol South Long Haul, Mindanao Railway at Subic-Clark Railway. Since 3 pala yan, ha? 3 na hindi na matutuloy. there's not much movement on the financing, no? We requested the Department of Finance to help us look for other funding sources. There are other sources naman. Kaya me personally, I'm not saddened about it. There are no regrets? No regrets. Okay. So, di na natin tatapusin yan. Sa ang punto dito, no? Ang punto dito, dahil ba dyan sa girian ng Pilipinas at China, kaya itong mga railway projects na ito ay mahirap tapusin. Tama yun naman yung sinabi ng ating mga officials na pwede rin naman tayong hihiram sa ibang bansa. Like Japan, pwede na tayo dyan. Ano pa ba? Yung pwede, alam naman natin si Presidente Bongbong Marcos, marami rin itong mga bansang kaibigan. Pwede tayo dyan magpatulong. Isa na yun rin yung Japan. Pero kung totoo man na mahirap maipagpatuloy itong mga proyekto na ito dahil ayaw nang gumalaw dito sa China, hindi naging professional ang China dito. Diba? Kung ano yung nakasaad doon, noon pa, na tutulong sila, dapat tutulong sana sila. Diba? Pero, ewan ko sa kanila, no? Baka nabahiran lang ng pamumulitika o nabahiran lang ng issue dahil dyan sa West Philippine Sea. Baka naman siguro hindi tayo dapat manghusga, baka meron lang talagang problema, no, sa ekonomiya ng China o sa Pilipinas. Bakit matagal yung galaw ng proyekto na yan sa mga financing? So yan ang ating kasi wala pa silang exact na explanation kung bakit huminto yung mga proyekto na yan. Pero ang sa atin lang dito, no, sinabi ni President Joe Biden na they are willing na mag-back up sa Pilipinas dahil nga dyan sa treaty na yan. Okay? Which is ako, pabor ako sa sinabi ni President Joe Biden. And I hope America, gawin nyo ang mga sinasabi nyo na talagang tutulong kayo. Diba? Para sa akin, itong China, nasabi nila na huwag manghimasok ang Amerika, mali kayo, mga China. Mga Chinese government. Mali kayo. Ha? Pero, at the end of the day, ang conclusion ko dito, ayaw natin ng giyera. Ayaw natin ng conflict as much as possible. Okay? Kung meron man, huwag niyong isipin na kapag merong bakbakang magaganap dyan, no? Huwag niyong isipin na ang Amerika lamang ang makipagbakbakan dyan. Hindi. Baback up lang ang, ito analysis ko to ha, magbaback up lamang ang Amerika. Okay? Like sa ginawa nila sa Ukraine, nagbigay lang sila ng mga kagamitan. Okay? I don't think ang Amerika, they are willing to sacrifice their soldiers na makipagbakbakan dyan sa China. Di ba? Akala nyo ba madali yung makipagbakbakan ka? Ang daming perang mawawasak dyan. Ang daming perang mawawala. Magastos yan. Ha? At hindi lang itong problema sa West Philippines, itong China at itong Pilipinas ang hinaharap ngayon ng Amerika. Meron pa itong Israel at itong Hamas. Meron pa itong Ukraine at Russia. Tapos manghihimasok pa sila dito sa China. Do you think 100% ang kanilang maibigay natin na tulong dyan? If may bakbakang mangyari dyan? So para sa akin, analysis ko ito, sana wag matuloy ang mga kasi ang daming mga Pilipino ngayon, mga government officials noon, na grabe, ang titigas, parang ang aastig nyo,
Ha? Kung makapagsabi lang kayo ng ng inyong bunganga, pero hindi nyo pinag-isipan kung gaano kahirap pag may bakbakang mangyayari. Ha? It's easy for you to say, but it's difficult for you to do. Kayo nga ang pumunta dyan sa West Philippine Sea. Diba? So sana diplomatic, sana hahantong lang ito sa magandang usapan between Philippines and China. Huwag na tayong humingi ng tulong sa Amerika. Kung tutulungan tayo ng Amerika, well and good. Sa kanila yan. Magpapasalamat tayo. No? Pero, as much as possible, hindi tayo yung manawagan sa kanila. Tulungan nyo na kami. Let's face our own problem. And this problem will be solved not by making war. No? Talagang talo tayo. Saang anggulo mo yan iisipin, talagang talo tayo. Talong-talo tayo. So, gawa tayo ng ibang strategy. Gawa tayo ng ibang pamamaraan. Paano ito? Pag-usapan ba? Joint exploration ba? Maraming paraan. Maraming paraan. Okay? So, hindi tayo magmamagaling dito ha. Ito, analysis lang natin yan. Basic analysis lang. Okay? Sa basic na pinaka-basic lang talaga. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Basahin natin yan sa comment section. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.